Good day mga Lods! So sa videong ito, hihimayin natin ang biglang pag-amin ni Sky sa livestream na ikakasal na po sila. Sabay biglang patay ng kamera ni Elma. Prank lang ba ang hiwalayang Sergey Bin at Ma'am Elma para sa kanilang kasal? O may katotohanan ang kumakalat na third party? Ngunit bago yan, huwag natin kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel dahil malaking tulong ito para sa aming mga content creator. So iyan nga ang mismong tagpo na gumulantang sa libu-libong netizens na nakatutok sa naging live streaming kamakailan ni Ma'am Elma kasama ang kanyang anak-anaka na si Sky. Sa gitna ng matitinding espekulasyon at lungkot ng mga fan tungkol sa nababalitang hiwalayan nila ni Sergey Bin, walang sino man ang nag-akala na sa isang iglap ay mababago ang ihip ng hangin. Diretsahang binitawan ni Sky ang mga salitang matagal nang gustong marinig ng lahat. Ngunit bago pa man makapag-react ang mga nanonood, ay bigla na lang pinutol at pinatay ang live streaming. Isang malaking gulat at palaisipan ang naiwan sa buong social media. Nadulas ba si Sky sa isang napakalaking sikreto? O bahagi lang ba ito ng isang planadong senaryo? Upang maintindihan natin ang buong konteksto kung bakit ganito na lang kainit ang issue, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat ng haka-haka. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng mga matatalas ang matang netizen na tila madalang nang magkasama sina Sergey Bin at Ma'am Elma sa kanilang mga huling vlogs. Kung dati-rati ay laging magkadikit ang dalawa, biglang naging solo o kaya naman ay ibang tao ang kasama nila sa kanilang mga uploads. Dito na nagsimulang umikot ang mga chismis na baka may lamat na ang kanilang relasyon. Ngunit ang pinakamatinding mitya na nagpasiklab sa usap-usapan ay ang kumalat na balita tungkol sa umano'y pagkakaroon ng third party. Ayon sa mga kumakalat na chika sa iba't ibang Facebook groups at TikTok videos, may nakakita raw kay Sergey Bin na may kasamang ibang babae sa isang sikat na pasyalan. Hindi lang basta kasama, kundi tila napakalapit daw ng kilos ng dalawa sa isa't isa. Isang bagay na hindi mo aasahan mula sa isang taong alam ng buong Pilipinas na committed na kay Ma'am Elma. Ang nakakita raw sa kanila ay kumuha pa ng mga patagong larawan at video na mabilis na pinasa-pasa sa mga marites online. Bagamat malabo ang ilang mga anggulo, sapat na ito para mag-alab ang galit ng mga taga-suporta ni Ma'am Elma. Marami ang nagtanong, paano nagawa ni Sergey Bin ang ganito? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila, pagkatapos ng mga taon na magkasama silang bumangon mula sa simula, ipagpapalit lang ba ang lahat para sa isang bago? Ang usap-usapan tungkol sa third party na ito ang naging dahilan kung bakit tuluyang naniwala ang marami na totoong hiwalay na ang dalawa at wala nang balikan. Ang bawat post ni Ma'am Elma na may kaunting lungkot ay binibigyan ng kahulugan ng mga fans na tila ba bawat salita ay may hugot na patama sa nararanasang pagtataksil. At syempre kapag may ganitong kalaking issue sa industriya ng showbiz at vlogging, hindi papahuli ang tinaguriang pambansang marites na si Sian Gasa. Kilala si Sian Gasa sa kanyang mga blind items, pasabog na post, at ang kakayahang makasagap ng mga pinakatagong sikreto ng mga sikat na personalidad. Kaya naman, hindi nagtagal ay nagpost din si Sian tungkol sa isyung ito. Sa kanyang Facebook post, nag-iwan si Sian Gasa ng isang cryptic na mensahe na tila nagpapatunay o nagbibigay ng dagdag na detalye sa hiwalayan ni na Sergey Bin at Ma'am Elma. Ayon sa kanyang post, hindi lang basta simpleng selos ang dahilan, kundi may mas malalim at mas masalimuot na kwento sa likod ng kamera na hindi pa inilalabas ng dalawang panig. Kilala si Sian sa paggamit ng kanyang mga senaryo lin, kung saan hinahamon niya ang mga sangkot na sabihin ang totoo bago pa niya ilabas ang mga resibo. Dahil sa post na ito ni Sian, lalong nabaon sa pag-aalala ang mga fans. Kung si Sian Gasa na raw ang nakisawsaw at nagpost, ibig sabihin ay may usok dahil may apoy. Marami ang naniwala na baka nga hindi ito prank dahil hindi naman karaniwang nakikialam si Sian sa mga simpleng katuwaan lang ng mga vloggers. Maliban na lang kung may totoong kontrobersya sa likod nito. Ang post na ito ay umani ng libu-libong reaksyon, shares at comments mula sa mga netizens na pilit na nag-aanyalisa kung sino ang tinutukoy na third party at kung gaano katagal na ba itong nangyayari sa likod ng masasayang vlogs na napapanood natin. Ngunit sa kabila ng lahat ng bigat ng isyung ito,
Ang third party ang nakakita sa kanila at ang mga post ni Sian Gasa. Pumasok ang isang napakalaking twist na nagpabago sa takbo ng ihip ng hangin. Ito ay ang naganap na live streaming ni Ma'am Elma kasama ang kanyang anak-anakan na si Sky. Habang ang lahat ay nakatutok at nag-aabang kung maglalabas ba ng saloobin si Ma'am Elma tungkol sa hiwalayan, biglang bumasag sa katahimikan ang bata. Sa harap ng libu-libong nanonood, diretsahang sinabi ni Sky na ikakasal na po sila. Bago pa man mabilis na pinatay ang live streaming. Ang tagpong iyon ang nag-iwan ng malaking tanong sa lahat. Itong buong hiwalayan ba, ang third party at ang mga drama online ay isa lamang bang napakalaki at napakagandang sining ng pagpaprank? Alam naman nating lahat na sa mundo ng content creation, ang mga hiwalayan prank ay isa sa mga pinakamalaking pampahatak ng views at ingay. Posible kaya na binuo ni na Sir Gavin at Ma'am Elma ang senaryong ito para magsilbing pre-wedding hype na ang pagpapakasal nila ang pinaka-plot twist ng lahat ng dramang ito. Kung iisipin natin, napakatalino ng ganitong strategy kung prank nga lang ito. Ginamit nila ang emosyon ng mga tao, ang natural na pagiging marites ng mga netizens at maging ang ingay mula sa mga personalidad tulad ni Sian Gasa upang gumawa ng isang malaking ingay na hahantong sa isang napakasayang balita, ang kanilang kasalan. Maraming fans ang gustong kumapit sa teoryang ito dahil ayaw nilang magkatotoo ang hiwalayan. Gusto nilang maniwala na sa huli, ang pagmamahalan pa rin ni na Sir Gavin at Ma'am Elma ang magwawagi at ang narinig natin mula kay Sky ang tunay na katotohanan na hindi lang sinasadyang maipahayag ng maaga. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng dalawang kampo at wala pang opisyal na pahayag kung alin ba ang totoo sa mga naglalabasang anggulo. Ang third party ba na nakita ng marami ang magiging tuldok sa kanilang kwento? O ang sinabi ni Sky na kasalan ang magiging bagong simula ng kanilang habang buhay? Anong malay natin? Baka bukas o sa mga susunod na araw ay bigla na lang silang mag-upload ng video na may pamagat na ang katotohanan sa lahat. Kayo, mga kamarites at mga solid supporters, ano sa palagay nyo ang totoong nangyayari sa likod ng mga kamera? Naniniwala ba kayo na totoong may third party at hiwalayan sila? O kampi kayo sa sinabi ni Sky na prank lang ang lahat at ikakasal na talaga sila? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga hula at opinyon. Muli, huwag nyong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video.